From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Nandiyan na po ba yung mga elemento po natin? Ayan, let us ready it, no, para sasabay-sabay nating pagsalo-salo sa hapagkainan ng ating Panginoon. But before that, I want just to remind everyone na hindi lang natin ito ginagawa bilang seremonya, no? It is much deeper than that, no? May tatlong akong R dito na dapat nating alalahanin as we partake, no, of the bread, no, at ang liquid na ito, no, para sa ating Communion Sunday. Una-una yung remember, no, ito yung naka-angkla sa 1 Corinthians 11, no, 23 to 26, no. Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me in verse 24, no, na dapat ay wag nating kalimutan, no, ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. What Christ has done, no, this communion has allowed us to remember the sacrifice of Jesus. No, wag nating kalimutan, no, na yung tinapay na ito, no, yung juice na ito, no, ay tanda, no, ng katawan at dugo ni Jesus na nabubuhos sa Kalbaryo, no? At siya'y nabayubay sa krus, no, dahil sa kanyang pagmamahal, no, at kanyang binayaran, no, ang ating mga kasalanan to set us free, no, from the penalty of sin. No, pangalawa, reflect, no? Sabi sa verse 28, no, let us examine ourselves, no, sa pamamagitan ng communion na ito, dapat ay let us search our hearts. No? Let us search our relationships, not only with God, but with each other. No? Let us continue to evaluate our faith. Saan na ba tayo sa ating pananampalataya natin sa Panginoon? No? At humingi tayo ng tawad sa Diyos kung tayo po ay nagkulang, no, kung tayo po ay napalayo sa Kanya. And it is our chance once again to realign, no, what we are doing with the will of God. At pangatlo, siyempre,
no, renew, no? Ito po yung ginagawa ngayon sa atin ng ating Panginoon. This is what God is doing to us, no? Sabi sa verse 26, we proclaim the Lord's death until He comes. No? May pag-asa po tayo. Amen. No, na kahit na anuman ang sitwasyon natin ngayon, there is hope because we have Jesus. No, babaguhin niya tayo araw-araw, no? Hanggang babaguhin niya lahat, no, when He comes back, no? At siguro ay nahanda na po tayo, no, sa pamamagitan ng tatlong salita na ito. No, remember, reflect, and renew. If you have the elements with you, pwede natin buksan ang tinapay. Hallelujah. Ayan po, no? Jesus, on the night He was betrayed, no, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. In the same way, after supper, He took up the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Manalangin po tayo. No? Lord, thank you for allowing us to partake of your flesh and blood, Panginoon, represented sa mga elemento na ito na aming tinanggap ngayong umaga, Panginoon. Salamat na you have allowed us, Panginoon, na hindi mawaglit sa aming alaalang yung sakripisyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Kami po ay patuloy na nagpapasakop sa iyo through our reflections, our repentance, Panginoon. Maraming salamat that you are a God na patuloy na bukas palad sa pagtanggap sa iyong mga anak, Panginoon. And thank you for that great hope, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, that no matter what happens, Panginoon, nandyan ka, Panginoon. No matter kung gaano ka-dark ang aming pinagdadaanan, Panginoon, there is always light, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy mo kaming samahan habang kami po'y nakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Itong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, all will say, Amen. Sige na po, pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Wow. Ang sarap ng feeling, no? Pag tayo po ay naka-receive ng communion. Parang bago po ulit tayo at na-renew, no, ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Ano? Pag sinabi natin communion, tayo po ay, sa Tagalog yan, ay nakipag-isa, no, sa ating Panginoon. Siya sa atin, tayo sa Kanya, at tayo, no, para sa bawat isa bilang magkakapatiran. One body, one faith, one purpose. Amen? Sige, palakpakan muna natin ang ating Panginoon at pwede bang batiin natin yung ating katabi? Ayan, ano? Welcome to COG, no? Pwede sabihin natin, ako po'y nagagalak na narito ka. 1, 2, 3, go! Ayan. Pwede sa kabila naman, sa kabila. Yung sa kabila naman, 1, 2, 3, go! 1. Ayan. Baka makasalubong kasi natin yan at hindi natin makikilala kasi hindi man lang tayo lumilingon. Amen? So, today, I will be talking about very simple topic. No? Very simple topic. Actually, it is a gesture, no? And, but it is very powerful. No? Wala po siyang bayad, no? It doesn't cost you something, but it can change your life. No? It can change your life. Hello? No, excited ba kayo? It can change your life.
pwede mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng salitang ito. So, bibigyan ko kayo ng clue, hulaan niyo. Ito po ay contagious daw, nakakahawa. Pero sabi ng Bible, ito daw ay gamot. No? Ano kaya yun? Contagious, no? Nakakahawa, no? Pero ito daw po ay gamot din. Wow, nakakalito, no? Meron na po ba kayong love? Laughter? Wow, malapit na doon, ano? Ito po yung isa. Sunshine on your face. Sunshine on your face. Ano kaya yon? No? Si pastor naman, no? Nagsimba kami, tapos pinaproblema pa kami, pambihira. Sunshine on your face. Meron na po ba? No? Ito, a curve on your lips. Okay nga, sabihin nga natin malakas. Wow, tama na hulaan ninyo. Ito po ay smile. Wow. No? Napakasimple niya lang, no? Ngiti. 'Di ba? Walang bayad po 'yan. Pero minsan pag hindi ka nginitian ng iyong katabi, no, iba na po 'yon, 'di ba? Tapos naman, kahit may problema ka, no, pag ikaw po ay nginitian, nagbabago yung iyong pananaw sa buhay. No? 'Di ba? Hindi natin alam kasi kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya it always helps that we smile. Amen. Sige nga, tingin nga kayo sa katabi nyo at mag-smile. Tingnan natin. Wow. Yan na ba yan? Yan na ba yung smile na yan? Yan na ba yan? Actually, there is power in positive attitude. No, may kapangyarihan. Naniwala ba kayo doon? Na parang ang bigat-bigat minsan ng mga problema natin, pero pag marunong tayo magdala, no, bilang mga Kristiyano, di ba? Sabi natin, kahit may problema, kahit wala kang pera, di ba? Di ba't laging masaya? Di ba? Dapat ganun ang Kristiyano, masayang tunay ang buhay ng isang Kristiyano. Amen? Hallelujah! Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan, underrated natin ang ngiti. Parang ngiti lang yan eh. Pambihira, ngiti lang yan. Ano ba yung nasa ngiti? Pwede naman hindi. Pero bakit nga ba hindi tayo ngingiti? Di ba? No, napakaraming verses in the Bible, no, that says it is very effective. No, yung smile. No, di ba? Minsan yung isang tao ay parang wala ng hope. You can give him hope. No, minsan isang tao ay distress or stress, no, dahil sa yung positive attitude, no, siya po ay nadidistress. Amen po, nawawala yung kanyang problema. Amen po ba? Talagang may kapangyarihan ang ngiti, no? At ito ay may kinalaman sa ating the way we talk minsan, no? Yung mga attitudes natin, no? Actually, napakaraming Bible verses ang nagsasabi na whatever we think, whatever we do, no, whatever we speak, no, kung ano man yung mga ginagawa natin has an effect. No, mayroong epekto sa mga tao sa ating paligid. Diba, biruin mo kung nakasimangot ka buong araw, diba, medyo may problema talaga doon. Di ba? No, parang hindi na masaya yung number one, kung nasa bahay ka, anong klaseng bahay yun na parang nakasimangot na lang lahat, di ba? Kailangan tayo po ay masaya. Dapat, no, the joy of the Lord is our strength. Amen. Sige, palakpakan po natin. Nagpapalakpak si nanay. Amen. Hallelujah. Kaya yung title ng aking sermon for today is Live or Die with a Smile. Wow, parang nakakatakot naman, pastor, ano? Buhay ka man, or die ka man, no? Pag ikaw isang Kristiyano, dapat nakangiti, no? Alam ko marami akong nakikita, no? Marami na po akong napupuntahang mga funeral service, mayroon talagang nakangiti. Opo. Ang mukha ay maaliwalas. So, ibig sabihin, tanggap niya yung kanyang
kamatayan. Nakangiti siya sa kanyang kamatayan. Pambiri si Pastor, ba't kamatayan naman inuna mo, Pastor? Dahil ba, November 2? Nagre-relate ka ba sa November 2? Hindi naman. Kasi sa Kristiyano, ay ano man ang kalagayan natin, buhay man tayo o patay, kung tayo po ay kay Kristo, actually walang problema. Amen? Si Pablo nga, sabi ni Pablo, mas pipiliin ko pa ang kamatayan kaysa po ako ay mabuhay. Grabe si Pablo, no? Ganun kalalim kasi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Kasi dito maraming problema eh. No? Pagbuhay ka. Pero, ang pangako ng Diyos, pagkasama na natin siya magpawalang hanggan, wala na tayong problema. Puro pagpapala at kasiyahan sa piling ng ating Panginoon. Kaya, buhay o patay, pwede tayong umiti. Live or die with a smile. Amen? Yan po yung pag-uusapan natin. Pero bago po yan, gusto kong dagdagan pa yung introduction ko kanina patungkol sa pagngiti. Makapangyarihan ang ngiti. Yung positive attitude. Kasi kung ano po yung nasa loob mo, yun po yung lalabas. Ang ngiti ay manifestation ng iyong kalagayan ng iyong puso sa loob. Kaya minsan seryoso ka kasi you want to take life seriously. Amen? Kaya naman masayahin ka because that is what is in your heart. Sobra ka nagpapasalamat sa Diyos na kung wala ka sa kanyang feeling, kung hindi kanya natagpuan, saan kakaya ngayon. Kaya happy ka. Pag naalala ko ang ginawa sa akin ng Panginoon, ng pagkaligtas niya sa akin mula sa kadiliman, hindi ko mapigilan. Na ako po ang puso ko ay lumundag sa tuwa. Pero hindi naman ako tumatawa ng Hindi naman. There is this feeling, may feeling na sa puso mo ng kagalakan na hindi mo mapigilan. Minsan napapaluha ka pa nga sa tuwa. Amen po ba? Na hindi mo talaga makontain because of your gratefulness to what God has done for you. Amen. So, handa na ba tayo malaman yung iba pang kapangyarihan ng smile? So, I have here 4 lang ang ibibigay ko. Napakarami kasi nito. Una, when you smile, it brightens a day. Parang kanta, You brighten my day, feeling me inspiration. Parang kinanta ng ladies ito Ayan, brighten your day. Mayroong mga panahon minsan na sobrang lungkot ang isang tao, pero pag nginitian mo, nagbabago yung kanyang, magbabago kanyang disposisyon sa buhay. Wow! Ganun pala makapangyarihan ang ngiti. Kaya wag natin tipirin ang pagngiti. Ako nga kahit medyo may kakulangan may kakulangan ang mga ko dyan, ipin ko, ay hindi ako nahiyang ngumiti. Kasi yun ang utos ng Diyos Yumiti tayo at magbigay ng positive aura, positive attitude sa ating mga kapwa mananampalataya at maging sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Do you think makukumbinsi natin ang isang tao na pumunta kay Kristo kung nakasimangot tayo? Amen? Hindi. Amen po ba? Hindi. Kaya maraming tao na naging Kristiyano dahil nakita nila kung gaano kasaya ang buhay sa piling ni Jesus. Amen? Ang kasayahan na kahit na ang circumstance natin ay hindi maganda, yan ang talaga yan ang common sa mga Kristiyano May mga problema, may mga circumstance tayo minsan, nadaanan tayo ng lindol, bagyo, lahat, nanakawan, nadisgrasya. Pero pambihira yung isang Kristiyano, nakangiti pa Kaya minsan, parang akala ng iba ay parang tagabaliwag ata ito yung mga Kristiyano. Totoo ba yun? Kasi alam niyo po, ang katapatan ng Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng sigla,
at positive attitude na kahit ano pang sitwasyon natin ngayon, no, there will be a time. Ang time ng Panginoon. Antayin niyo po yan. Kasi pag bumuhos ang pagpapala ng Panginoon, hindi mo po yan mapipigilan. Amen! No? Kaya antayin natin ang Panginoon. Marunong tayo mag-antay sa Diyos. Palakpakan po natin naman ang ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful. Wow. No, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. No? Pakinggan niyo po yung Tagalog niya, no? Parang nakakatawa, pero ito yung totoo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. No? Yan po yung sabi sa Biblia. No? May ibang version na nakalagay, yung nalulumbay o nalulungkot ay nagbabagbag, no, ng diwa ng iba. No? So, ibig sabihin, pag may nakakita ka pala na nakasimangot, parang nababagbag ka. Sabi ko, ano yung nababagbag? So, na-research ko yung nababagbag. Ito pala parang ano ka, no? Parang aligaga, naguguluhan, no? Parang nabibigatan, no? Ganun pala yung nababagbag, ang diwa. Parang may nag-uusig sa'yo, hindi ka makatulog, no? Kasi nga, may negative energy. Kaya iwaksin na natin ang negative energy sa ating mga buhay. No? Sabi nga natin sa katabi natin, dapat happy lang. 1, 2, 3, go! Yan, dapat happy lang. Parang Jollibee, no? Dapat happy lang. Wow! No? Alam nyo, siguro kung ang mga driver, no? Marami ng mga driver dito. Kung siguro ang driver ng bus ay alam yung ano na ito, no, yung katagang ito, no, siguro ay hindi na tayo bibili ng mga private car kasi traffic, di ba, no? Siguro kung ganoon ang mga kahit yung mga nagko-collect ng ano tawag doon, yung mga conductor, no, yung con na doktor, yung mga conductor ay pagpasok mo sabihin, "Hello sir, no, happy day, no, how are you, no? Life is good." Ganun po, di ba? Siguro, araw-araw tayong sasakay. Di ba kahit na may problema ka, pag may nagbati sa'yo na, God bless you, you can ride, no? It is safe here. Wow! Napagbaba naman, sabihin sa'yo na, bye-bye, no? God bless you, ride again. No? No? I'm excited na may gagawin ang Diyos para sa'yo. Wow! Di ba? No? Siguro lahat tayo ay hindi nabibili ng kotse. Sasakay na lang tayo sa bus. Amen po ba? Ano, ganun siguro yun. Kasi, a cheerful heart brightens a day. Pangalawa, no, it is a good medicine. Gamot pala ito pag tayo po ay nagsismile. Wow. No? Alam nyo, sabi ng Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine, but crushed spirit dries up the bones. Wow, pambihira, ano? Pag ikaw pala ay laging naka-broken ang spirit mo, lagi ka na lang down, parang tuyot na tuyot ka pala, ganun po, no? Kasi nga, ang bones mo daw ay dried up. Pero, if you have a joyful heart, no, there is healing. No, mayroong kagalingan. No, di ba masakit ang ulo mo minsan, pero pag ang apo mo, no, sino ba dito yung Brother Felix, no? Pag, di ba minsan mas pagod tayo, di ba? Pero pag yung apo natin ay nakangiti tapos yayakap sa'yo, di ba? Nawawala lahat ng pagod. Amen po ba? Yan ang kapangyarihan ng ngiti at lambing, no? Lalo na pagbata. Amen po ba? No? So kaya kung may mga apo tayo, no, totoong-totoo talaga ito. Na yung atin pong mga apo, no, bagamat nahirapan po tayo, pero sila po ay gamot sa atin. Amen po ba, nanay? Ano pong mapalakpak si nanay? Kasi pag may mga apo ganun, na-experience nila na kahit pagod sila, no, ay isang ngiti lang ng mga apo ni nanay, tita at tatay, ay talagang nawawala ang pagod. No? Alam po yan ng may mga maliliit na anak. Di ba? At sabi na rin ng medisina, kinonfirm na po yan ng mga doktor, no, na pag ikaw ay laging galit, high blood ka lagi.
No, 180, 200, di ba? Kinonfirm na po yan ng atin pong mga doktor. Pag ikaw ay malungkutin, no, malamang magkakaroon ka ng psychological problem. Hindi lang psychological, pati yung lahat ng parte ng katawan mo ay pwedeng maapektuhan. Kung ikaw po ay malungkutin, kung ikaw po ay laging galit, unforgiving, my wall, no, na gusto mo mag-isa ka na lang, ganyan po, hindi ka nakikipag-usap sa iba, ganyan po. Ano, hindi malayo sa iyo ang sakit. Amen? Sabi po yan ng siyensya. Pero long ago pa, no, sinulat na po yan ng Diyos. Amen? Na ang mabuting or yung positive attitude is a good medicine. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nauna ang salita ng Diyos kaysa science. Di ba? No, sinabi lang kailan ng doktor, pero yung salita ng Diyos, matagal na po yun. Na ito po ay nakasulat sa Biblia. Pangatlo, no? It builds connection. No? It builds connection. Pag tayo nakangiti, ay nagkakaroon tayo ng connection, di ba? No? Hindi po ito yung mga nanliligaw, hindi po ito yung pag sinabing, pag ngumiti yan, akin yan. Hindi po ganun yan, hindi. Ito po yun yung parang, pag nginitian ako yan, ngingitian ko yan. Pero alam nyo, bilang Kristiyano, dapat tayong nauuna. Hello? Dapat tayong una kasi lahat tayo nag-expect. Kasi ang ngiti kasi ay, ganun siya ka-powerful that it makes you feel good. Amen po ba? It makes you feel important. It makes you feel valued. It makes you feel seen. Yung parang nakikita ka, no? Minsan pag hindi ka napapansin, parang, hindi naman ako pinansin, ba? Di ba? Parang hindi ka nag-i-exist. Alam mo yon, di ba? Pero kung initian ka, no? Alam mo na na-acknowledge ka na. Amen po ba? No? Pero siyempre sa mga Kristiyano, na namatibay na sa Panginoon, may ngiti o wala, talagang ang mga Kristiyano ay hindi papatinag. No, hindi bibitaw at patuloy na magpupuri sa ating Panginoon no matter what. Amen? Sige, palakpakan po natin ng Diyos. Si Pablo, ganun po si Pablo. Sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Alam ba natin kung saan sinulat ni Pablo yan? Sa kulungan. Wala po siya sa SM, no? Wala po siya sa malamig na lugar. Siya po ay nakatali. Siya po ay nasa loob ng piitan, ng rehas. Pero sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kasi ang totoong joy, no? Ang totoong kagalakan ay hindi kailanman dapat nakabase sa ating kalagayan. Kasi kung nakabase sa ating kalagayan, no? Paano pag nagbago ang kalagayan natin? Hindi na tayo masaya. Amen? Dapat yan ay hindi nagbabago dahil yan po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kasi happiness lang po yan eh. Yung sinasabi natin, pag marami tayong pera, ay nakangiti. Ang gaan ng, siyempre, si Judith at saka si yung Judith natin, no, ay mababayaran na po natin. Kaya, parang in a way ay masaya po tayo. Kaso lang, yung ganyang klase ng joy or happiness ay temporary lang. Eh, paano kung wala ka ng pambayad, di ba? So, dapat ay lagi kang stable. Lagi kang may pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang build connection na yan, alam po yan ng mga secular companies. No? Alam po yan ng mga restaurants, lalo na sa service companies, no? Kasi ako galing din ako sa Jollibee, no? Ako po ay 2 years sa Jollibee. Kaya alam na alam ko 'yan. At alam mo po ba na yung building connection, yung sinasabi na customer service, no? Yan po yung nagpayaman sa Jollibee, no? Ito po ang pangalan ng founder ng Jollibee, ang pangalan niya ay si Tony Tan Kat Kyong. No, siya po yung founder, at chairman ng Jollibee Foods Corporation.
Siya po ay visionary Filipino entrepreneur who turned a small ice cream parlor into Jollibee. No? A global fast food giant. His success is built on positivity, hard work, and unshakable belief that happiness and passion lead to true achievement. No? Sino ba dito nag-Jollibee na? No, nagtrabaho sa Jollibee. Kasi ako ay been 2 years as chief manager doon sa Jollibee. Kasi lang when I heard the call of God, ay nag-resign ako at serve doon sa Potter's House tayo noon. So nag-resign ako sa Jollibee because of my calling to the Lord. Kaya alam ko na talagang ang focus ng company ni Tony Tan Kachong ay customer service. Kailangan nakasmile. Pag hindi ka nakasmile, papaalisin ka. Ako, nagpapaalis ako ng cashier sa anak, hindi, doon ka muna sa likod. Kasi hindi ka nakangiti. Ganun po. Ganun po yung ginagawa. Kasi nga kailangan, may may evaluation kasi yan eh. Tama po ba? Ganun pa rin ba ngayon? Sa mga nagtatrabaho sa Jollibee. May mga may mga mystery shoppers, na gugulatin ka pala, ano pala yun, manager pala yun ng ganito pala. Tapos, mababa na yung rating. Kasi, they put premium on feeling of positive vibes dyan po sa Jollibee. Kaya, naman, ito po yung mga dahilan, or confirmation na siya po ay talagang a supporter ng positive attitude. Sabi niya in one of his interview, you have to be jolly because if you're not happy, being busy is not worth it. Sabi niya, tama na pwede ka naman maging masipag, pero it's not worth it kung hindi ka happy. Tama po ba? Kung busy ka tapos hindi ka naman happy, ano yung saysay, di ba? Sabi niya, but be busy. Pwede kang maging busy, but most importantly, be happy. Yan ang pinaka-importante, Anin mo yung lahat ng yan kung hindi ka naman masaya. Ito yung sinabi niya ng sila po ay wala pa doon sa tuktok, At tinanong ko ano yung mga sekreto niya, These early days were not easy. We faced many challenges and took many risks. But during these challenges, I continued to have high hopes and optimism, positive attitude that anything is possible. Ang Jollibee, by the way, started as an ice cream parlor. Yan, Magnolia lang po binibenta nila at burger. Ganun lang po yung kanilang store. First store nila ito ng 1975. Ice cream lang at burger. Pero sila ngayon ay mga ganito ng klase yung kanilang store. Wow, ganyan na po after 50 years. Because he believed in the power of positive attitude. Alam ba natin na kung ganito lang kasimple yung kanilang beginning, kung ilan ng branch meron in Jollibee, worldwide they already have more than 1,700. Wow! Worldwide. At alam niyo rin po ba na sila ngayon ay nag-ooperate ng more than 10,000 stores across their acquired brands. Ano ibig sabihin ng acquired brands? Marami na po silang binili na mga brands. Sa kanila na po yan Chowking. Part na po yan ng Jollibee. Sa kanila po yan. Greenwich, sa kanila po yan. Burger King, sa kanila po yan. Kaya worldwide, more than 10,000. It only starts with his belief na kailangan nagsasmile. Na kailangan masatisfy ang customer. Alam mo, sa church natin, dapat ganun din. Amen po ba? Sana para tayo nagsatrabaho lagi sa Jollibee. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Gaganon po dapat tayo. Dapat gumaganyan tayo. Positive attitude. Parang magnet pumupunta sa kanila. Tama po ba? Ganun po ang power ng positive attitude. Amen? Kaya, sabi nga natin ulit, dapat happy lang.
Yan, dapat gano'n lang tayo. Dapat happy lang. Ayan. So, pang-apat, no, hindi lang nagbabrighten ng day, good medicine, builds connection, but also, no, ang pang-apat ay, no, it is a powerful witness. Ngingiti ka lang pala, ay parang nagsisermon ka na. Wow! Now let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sometimes, no, you don't need to be here para magdala ng salita ng Diyos. Ngiti mo lang. Sermon na po yun. Ano mo ba yun? No? Ibig sabihin, sa isang araw, no, kung ikaw po ay palangiti, ilang beses ka pala nag-sermon? Wow! Ilang beses ka pala ginamit ni Lord? Wow! Alam niyo po ba na yung buhay niyo ay sermon po yan? Sa iba? No? Kung paano ka kumikilos, no? Pag wala dito sa simbahan, sermon po yan sa iba. Paano ka nagsasalita, sermon po yan sa iba. Amen. No? Kung paano ka sa iyong workplace, sermon po yan doon sa mga katrabaho mo. No? Ay, ganun pala. No? Ganun pala yung Kristiyano, pambihira. No? Tayo po ba, we shine bright in our place where God has placed us? Amen? Parang wala nag-amen. Pambihira. Ayun, dapat nagsashine tayo doon. Kasi ngiti natin, sermon na po yun. Positive attitude. Kayo po ba nakikitaan? Naku, may problema tayo. Sana nandito si Pastor Dan. Sir Dan ang tawag nila sa akin ang iba naman, Pastor, sa aming school. No? Pero pag may mga, may mga gulo-gulo, gano'n, no? Tatawagin na nila ako. Ganun. Alam na nila yon. No? Kasi baka hindi nila kakayanin yung mga nagwawala, gano'n. Gano'n po sila. Sabi mo, pag nakita ka kasi, Pastor, ay ano na sila ka, gano'n na sila ka. Gano'n po, may mga gano'n tayong mga effect, no, sa ibang tao. Sana gano'n din po tayo. Or are we still, no, a secret agent? Secret agent pa rin ba tayo ni Lord? Na dapat hindi na. Sige, palakpakan mo naman natin ang ating Panginoon. Pero ang tanong, ang tanong natin ay nasa title, no? Paano tayo mamuhay at mamatay ng nakangiti? Gusto niyo ba 'yon? Ay, hindi pa ngayon, di ba? Pero dapat, no? Dapat ito'y pinaghahandaan kasi hindi naman natin alam no? Hindi naman natin alam kung bukas o sunod na bukas. Pambira si Pastor, bakit naman patay ka agad? No? Pero ganun po. Una-una ay para tayo po'y mabuhay o mamatay na nakangiti, ito yung gagawin natin. Alamin natin, dapat alam natin that real joy only comes from God. No? Kung galing po yan sa pera, yung joy natin, pag wala kayong pera, sigurado ako, iinit yung ulo nyo. Tiyak ako na doon. Tiyak ako doon, sisigaw na yan, ganyan po. No? Masakit ang ulo, may lagnat, ganun po. Kung nakatuon sa pera, yung atin pong kaligayahan, dapat galing daw kay God. Di ba? Ganun po, no? Sabi kasi sa John 15:11, the things I have spoken to you, no, that my joy may remain in you, and your joy may be full. Gusto pala ni Lord, no, na tayo po'y maging masaya. No? Gusto ni Lord na maging masaya tayo. Hello? No, sabi niya doon sa John 15, patungkol kasi yan sa pananatili natin sa Panginoon. No, na dapat daw ay nagmamahalan tayo, no, kung gusto nating maituturing na anak ng Diyos o mga anak ng Diyos, no, at dapat lagi tayo nag-abide sa Kanya. Tapos sabi niya, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full or complete. No? Gusto niyo bang lubos na kagalakan? Minsan kasi parang may kulang Di ba? So, pero kung matagpuan mo na si Jesus, alam po, no? Sino ba na nakatagpo na dito kay Jesus? Dapat wala nang kulang sa inyong kagalakan. Amen? No, dapat hindi na tayo yung parang, di ba? Meron tayo. Parang, pag nasagi, parang yung, peacock, di ba? Pag hinawakan mo talang, lumalaki yung niya, no? Lumalaki yung balahibo, di ba? Ganun po siya. O yung parang owl, tapos, gumaganon yung mata kaagad. Amen? So,
know that real joy only comes from God. No, hindi siya nakabase sa ating sitwasyon. No? Sabi ko nga kanina, kahit may aray, kahit wala kang pera, no, kahit na ikaw pa yung pinakamahirap, kahit nga patay ka na eh, di ba? Kaya live or die with a smile. Wala kang lugi kailanman kung nasa iyo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At number 2, no? 3 lang po ito. Keep a happy heart in this hurting world. Wow! Hirap, no? Totoo ba yun na marami po, talagang hindi mo lang alam, no? Minsan ay may mga, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga hurts, di ba? Kasi ang mundo ngayon ay ibang-iba na. Manood ka lang sa television, ay makikita mo kung gaano nakasama ang mundo. Pero dapat, we should fight. We should stand, no, for the joy that God has given us. Amen? So, paano natin gagawin na manatili tayong happy, no, in this hurting world? One is, choose gratitude. Piliin mo, no, na maging thankful, no, sa lahat ng ginagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi pwede ka naman pumili eh. Diba? Sabi dyan, 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Pag ibig sabihin ng everything, kahit ano yan, kahit feeling mo ay negative, no, ay dapat pasasalamatan daw natin sa Panginoon. Kung naniniwala tayo dun sa Romans 8:28, that all things, no, will work. Kasi hindi ba sa natin minsan naintindihan eh. Kasi negative na siya. Pero yung negative pala na yun pala ang magbibigay sa atin ng tagumpay later on. Eh minsan hindi natin iniiwasan natin, no, at hindi natin pinagdadaanan. No, ayaw natin, pinipigilan natin na dumaan doon sa apoy na sinasabi, no? Sa apoy ng Panginoon, no? Kaya naman minsan ay naantala, no, yung ating mga dapat place, no? Yung ating dapat biyaya, yung ating dapat gift, yung dapat ating kalagayan na doon sa piling ng ating Panginoon. So again, choose gratitude. Kahit ano po ang sitwasyon natin. Kasi ang isang grateful na heart, happy heart 'yon, no? Kasi alam niyo po, kung hindi mo pa na-realize kung gaano ka kamahal ng Panginoon, no? Kung gaano niya ibinuwis ang kanyang buhay sa iyo, you will never be grateful. No? Ang Diyos na 'yan, pinasakitan ako, no? Ganun po yung magiging ano mo. Yun yung pinaranas niya ako dun sa hirap. Pero saan ka ba ngayon? Di ba? Saan ka ba ngayon, kapatid? No? Saan ka ba dinadala ngayon at dadalhin pa ng Panginoon? Di ba sabi niya, no, ang plano niya sa iyo ay maganda, no, not to harm you, but to give you a good future. Amen? Paniwalaan po natin ang ating Panginoon. Amen? Sige, palakpakan naman natin ang Diyos. Okay? Guard your heart. Ito po yung isa sa mga mahirap gawin. No? Kasi nga, minsan hindi natin control yung ating environment, pero pwede tayo umiwas. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kasi lahat po, kung saan tayo na-expose, no, sa ating paligid, no, lahat ng mga pinanonood natin, lahat ng mga tinatangkilik natin, napupunta lahat yan sa heart. No, baka sabihin mo na, bakit naman ako nakapagmura? Baka naman na-expose ka doon sa ano na yon. O bakit naman ako nakapagsinungaling? Umbira naman ako. Siguro, mayroon kang pangyayari kung saan na-expose ka doon. Amen? Kaya guard your heart. Amen? Kaya, alam mo po, ang pangalan po natin ng COG, alam ba natin yung pangalan ng COG? Ang original na pangalan niya? Holiness Church. Yun po yung pangalan ng COG. So, ibig sabihin, ang foundation ng COG, Church of God, ay holiness. No? We do not compromise. Amen? No? At hindi tayo naglalaro-laro. Amen po ba? Okay lang, papatawaran naman ako ni Lord. Totoo din naman yon. Pero hindi natin kayang lokohin ang Panginoon. Di ba? Alisin natin yung pride, alisin natin unforgiveness, alisin natin yung negative spirit. No, yan ang prayer ko, no? Makalaya tayo lahat diyan sa negative spirit,
so that all the things that will come out, no, of our lips, no, and will come out in our gestures are things of God. Amen? No, things of God. Kahit yung mga pinapanood natin, no, minsan hindi tayo aware, yung mga horror, no, ako napagalitan na ako sa horror na yan. Ano, minsan may mga ano yan eh, may mga strongholds, na may mga opening siya na pwedeng pasukan ng kalaban. Kaya, we are engaged in war. Alam ba natin yun? No? Kaya dapat careful din ang bawat isa sa atin. And, of course, give joy away. No? Hindi lang para sa iyo yan. No? Para po yan sa lahat. Kasi ito ang the joy of the Lord, ito yung nagbibigay ng kalakasan sa bawat mananampalataya at gustong pananahanan ng ating Panginoon. Kaya you need to give it away. Hindi lang para sa iyo, no? In Nehemiah 8:10 sabi diyan, for the joy of the Lord is your strength. Wow. So kailangan ay ibigay natin din ito sa iba. Paano 'yun? No? Let us allow them to experience God as well. Invite natin sila, ipakilala natin si Lord sa kanilang mga buhay. No? So that the joy na naranasan mo sa paglilingkod ay mararanasan din nila. Amen. And lastly, pinaka-importante, no, para tayo po ay to live and die with a smile ay ito, no? Live or die for eternity, not only for today. No? Wow. No? Pag sinabi mong live and die with a smile, actually, it is acknowledging the reality of death. No? Alam mo na totoo ang kamatayan at wala kang control doon. Amen? No? Masaya ka kasi ang may control nito ay ang Panginoon. Amen po ba? No, hindi ikaw. Kasi kung ikaw ang may control noon, malamang papaabutin pa natin ng kahit na 250 na taon. Di ba? Tama po ba ako? Ugod-ugod na tayo. No? But God knows when and where, no, tayo kukunin ng Panginoon. It is this absence of fear, no, sa isang Kristiyano na alam niya na impending yung kamatayan, pero nakangiti pa rin siya. Ganyan ang example ni Pablo. In 2 Timothy 4:6-8, sabi ni Pablo, I am ready or already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. No, inacknowledge niya na, no? I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Wala nang mas importante pa sa mundong ito, no, than malaman mo kung saan ka pupunta after you die. Amen? Tayo po ba? Sigurado na ba tayo? Alam na ba natin kung saan tayo pupunta? Kung sakaling kukunin tayo ng Panginoon ngayon? Amen? Wala po tayo. Hindi ako magpapasagot. Amen? Kasi tayo lang pong nakakaalam at ang Panginoon. Nobody could ever judge. Pero para nakangiti tayo, dapat handa tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat handa tayo. Dapat handa tayo. No? Ang kamatayan ay para magnanakaw. Naranasan na po natin yan sa ating mga mahal sa buhay. And yet, no, hindi tayo naniniwala. Hello? No? Parang ano pa rin tayo, no? Para pa rin tayong parang kalma lang, di ba? Hindi tayo naghahanda. Minsan we don't care, no? Parang kung ano nilang mangyari, yun din po yung kumbaga kasera-sera. Pero dapat, no, bilang mga Kristiyano, no, dapat po tayo ay naghahanda. Sabihin nga natin naghahanda. Ayan, naghahanda tayo sa ating kamatayan. So that when we die, no, pwede tayo makapag-whisper, no, sa ating mga mahal sa buhay na buhay pa, no, na yan, sinusundo na ako ng Panginoon. Di ba? Ang sarap ng kamatayan na yon, no, na tayo po ay handa. No? I don't know about you, no, pero ito po ang sabi ni Pablo, no?
Yung sinabi ko kanina in Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Di ba? Sa Kanya ay mas mahalaga pa o mas mabuti pa ang mamatay kaysa mabuhay. Pero kung mabuhay man siya, siya ay mabubuhay para sa paglilingkod sa Panginoon. At kung mamamatay man siya, mas lalong mabuti para sa Kanya, sabi niya. Because by then, I will be meeting my Creator, and will consume every promises na Kanyang ipinangako sa Kanyang mga salita. Amen? Napakabuti ng Diyos na kahit mabuhay, kahit mamatay, we can do it with a smile. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kasi ang katotohanan, if you walk with God now, you will walk with Him forever in heaven. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Can we close our eyes? No? Tayo po'y manalangin na sa Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, God, for making so much reasons. Lots and lots of reason, Panginoon, para kami po ay ngumiti. Para po kami maging masaya, Panginoon. Aming mga anak, mga pinagkakaloob mo sa amin ng mga bagay na at times, hindi naman namin deserve. Pero you give it to us anyway. Salamat, Panginoon. Na kahit kami nagkukulang, you give us always reason to smile, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. At ngayong tanghaling ito, Panginoon, salamat sa kagalakan na habang kami nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mananakaw ng kalaban sa amin, Panginoon. Na kahit at sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, patuloy mo kaming pinatitibay at dinadagdagan, Panginoon, ang pananampalataya namin araw-araw. Binabago mo kami from glory to glory, O God. Kaya naman, totoo, na kahit buhay o patay, Panginoon, walang diferensya. Katulad nga sabi ni Pablo, masigit pa nga ang pakinabang ng aming kamatayan, Panginoon. Dahil sa wakas, ay patuloy na mararanasan na namin mula ngayon at hanggang sa eternity, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ipinangako niyo sa amin, Panginoon. Church, I don't know kung anong sitwasyon mo ngayon. Maybe you are hurting, maybe natatakot ka pa rin sa kamatayan, maybe mayroong mga struggle ka pa rin na hindi mo na isusuko sa Panginoon. And it costs you not to smile because the spirit that is in you is grieving. Suko na natin yan sa Panginoon. Katulad ng pangako ng Panginoon, pag tayo po ay nasa Kanya, He will give us not a partial joy, but a joy that is complete and full. Kaya ngayong tanghali, I invite everyone na sumuko sa Panginoon. Recommit yourself once again to God. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyari next week.
That's why, if God is knocking on your door right now, just allow Him to come in. Just allow Him to talk to you right now in the name of Jesus. Hallelujah. If you are that person na gusto mong i-surrender muli ang iyong buhay sa Kanya, tiyakin kung saan ka pupunta. The altar is open. And we will pray for you. Hallelujah. I also want not even yung mga natira sa kanilang mga silya, no? I request the leaders, no? If you are touched by the Lord to pray for persons beside you or whoever that is, now be bold enough to extend that prayer to that person. Hallelujah. Let us sing this song of commitment. Hallelujah. Handugan natin ang Panginoon ng isang awit na ito. God is here and is listening to you right now. You don't have to hide from the Lord. Alam ng Diyos kung sino ka, kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang nasa loob mo. Ang maganda, yung bagay na hindi mo nagawa ay ginawa na ng Diyos. Binayaran ng Diyos ang iyong kasalanan, kapatid. Pinatawad ka na niya. Niligtas ka na niya. Ang kailangan mo lang gawin ay umuo sa Diyos at isurrender ang iyong buhay sa Kanya. Ginawa na po lahat yan ni Lord dahil ang Lord ay mabuti. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.